Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, siguro marami pong nagtataka ngayong araw po ng Miyerkules kasi pre-recorded po ang episode ngayong araw. Alam naman natin mga Kadabarkads na every Wednesday, di ba, ay live na live po ang Itbulaga. Pero anyari, bakit ngayong Miyerkules ay pre-recorded sila? Kahapon kinagulat po ng maraming Dabarkads natin yung pagla-live ng biglaan ng Itbulaga. And ang sagot, eto po, pinagpalit nila yung para kahapon dahil may ganap po ang Dabarkads natin ngayong araw ng Miyerkules. Ngayong araw po kasi ng Miyerkules, mga Kadabarkads, ay birthday ni Ma'am Jenny F, ang utak po ng Itbulaga. At kanina binati po si Ma'am Jenny F nila Bossing Vic Soto at ng buong Dabarkads natin. Kaya naman happy birthday kay Ma'am Jenny Pere. At kanina nga po nakasama natin dito sa episode ng Itbulaga ang NTX from South Korea. Marami po naghahanap kanina dito po kay Yoon Yul Kim. Nang sa ganon ay may taga-translate daw po ng mga sinasabi ng grupo po ng NTX dito po sa Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin mga Kadabarkads ang tungkol dito sa mga magbabalik po sa segment na The Clones Wildcard Edition para po sa mga naligwak na clones. Unang-una na dyan si Jazara, pangalawa itong si Stephen Jay-Z, and syempre ito pong clone ni Rihanna at itong clone po ni Sharon Cuneta. Ilan lamang po yan sa mga magbabalik sa Itbulaga at marami pa pong iba. Mahaba-haba pa po talaga ang tatakbuhin ng The Clones kasi habulin po ng Itbulaga yung mga naligwak nung nakaraang labanan po ng clones. Samantalang isang SQ po ang umalis muna dito po sa Pilipinas mga Kadabarkads. Walang iba kundi po itong si SQKZ. Lumipad po siya ng ibang bansa at katunayan po niyan kanina nagbahagi po siya sa kanyang Instagram story ng mga ganap niya. Dito po yan sa Hong Kong. Maaring bahagi or parte po ito ng birthday celebration ni Ma'am Jenny Pere ngayong araw kaya po pre-recorded ang enere ngayon sa Itbulaga. Samantalang isang Dabarkads naman po ang sinugod po sa clinic or sa hospital mga Kadabarkads dahil po siya ay nakalmot or nakagat po ng hayop. Alam naman natin na delikado po ngayon mga Kadabarkads pag nakalmot lang or nakagat kailangan na po agad mabaksinan or mapabakunahan po. Lalo na kung ito ay sa bandang parte ng taas ng ating katawan, emergency na agad at kailangan na po agad yang mabakunahan kasi mabilis pong kumalat or umakyat yung rabies mga Kadabarkads. So anak po ito ni Paulo Ballesteros. Sabi nga po sa ibinahagi ni Kay Abad, "For the love of pets, I hope this serves as a reminder to all pet lovers." Ayan po, binabakunahan po ito anak po ni Paulo Ballesteros. Diyan po siya nakalmot or nakagat ng hindi ko alam kung pusa or aso po yung nakakalmot or nakakagat po sa kanya. Sabi niya, and today this happened in school. So mabuti na lamang po at agad pong nabaksinan at naagapan ito pong pagkakakalmot or pagkakakagat sa anak po ni Paulo Ballesteros. Samantalang si Maine Mendoza po ay muling umalma sa sinabi po ng isa sa mga netizen. May nagsabi kasi kay Maine Mendoza na ChatGPT, thanks ChatGPT. So parang ano daw, AI lang daw yung nagsulat tong inilabas na statement nitong si Maine Mendoza. Kaya ang sabi po ni Maine, naka-offend sa mga taong noon pa nagsusulat at normal na gumagamit ng M- at ngayon deleted na po yung naturang komento ng isang netizen. Kaya talaga namang sinuplak po siya ni Maine Mendoza. Samantalang, panibagong statement naman po ang inireveal dito po sa case na sinampa ni Bossing Vic Soto sa direktor na si Daryl Yap. Sabi po dito sa isang write-ups,
Actor host Vic Soto on Tuesday testified before Muntinlupa Court for his cyber libel case against Director Daryl Yap, his lawyer said. Attorney Enrique de la Cruz, the actor's legal counsel, told GMA News Online that Soto testified on the alleged malice on the part of Yap for making him appear that here are Pepsi Paloma. The case team for the teasers of the Yap's upcoming film, The R of Pepsi Paloma, released last January 1, where the character of Gina Alahar, who is portraying Charito Solis as the lead actress portraying Paloma, is She Was R by actor host Vic Soto. The lead character replied yes. However, in his sworn judicial affidavit, Soto said that a draft copy of the film showed that the scene shown in the teaser was cut short. So, pinutol or binura po mga Kadaver Gods. Sabi pa dito, Soto also said that in a previous hearing, Yap testified that the full movie will not name him as one of the R. So, parang yung pagbanggit lamang po pala sa pangalan ni Bossing Vic Soto ay parang publicity stunt lang para mapag-usapan po yung pelikula. Pero sa whole movie, wala doon yung pangalan ni Bossing Vic Soto. Parang out siya. Ginamit niya lang talaga na pang-publicity yung pangalan ni Bossing Vic Soto. Kaso nyo nga po, 'di ba? Nagsampa ng kaso si Bossing dahil sa patong-patong nakahihiyan na talaga naman pong binabato, 'di ba, sa kanyang pamilya. Sabi pa dito, the script of the movie stated that it was just a publicity stunt, but that was not mentioned in the teaser video. Yan po yung sinabi ni Attorney Buko de la Cruz. Yap's camp declined to comment. Hindi po nagbigay ng komento yung kampo po nitong si Daryl Yap. Yap was charged for libel under Article 353 and 355 of the Revised Penal Code as amended the revision to a violation of the Cybercrime Prevention Act of 2012. He pleaded not guilty to the charge. Meanwhile, De La Cruz said the next hearing will be on September 9 daw po mga Kadaver Gods. So, yan po yung next hearing mga Kadaver Gods, September 9, 2025. So, lumabas din po yung totoo na talagang pang-publicity lamang yung paggamit ng pangalan ni Bossing Vic Soto para syempre makakuha ng mas maraming atensyon ng maraming tao, 'di ba? At nakuha naman niya yung atensyon na yun, 'di ba? Nakuha niya po lahat. Yun nga lang, hindi maganda yung naging resulta, 'di ba? Dahil eto nga yung resulta mga Kadaver Gods, nagkakasukasuhan na, 'di ba? Kailangan niya pong magbayad ng milyon at until now nga po ay pinaglalabanan ang kasong ito dito po sa korte. At ang next hearing by September 9 po mga Kadaver Gods. So anong say nyo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.